Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Ating mga nanonood ngayong gabing ito sa ating Facebook at syempre sa YouTube. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, para sa usaping legal, abogado de Campanilla, at syempre kasama natin walang iba ang abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Magandang gabi sa iyo, Attorney PG. Ay, magandang gabi. Are you feeling okay? Maraming mga ganito ngayon, under the weather, kaya sa ating mga kababayan, sana kayo po ay nasa magandang kalagayan. Parang mas maganda nga ang boses mo ngayon. Oh, modulated, diba? Oo nga, diba? Walang effort. Walang effort ba? Walang effort, diba? But anyway, sabi nga natin, life should go on, diba? Pero mag-iingat ka rin. Oo Magaling nga. ka. Oo nga. Tinan mo, sobrang dedicated si Maring Oo nga, nandito tayo sa show. Diba? Pero ikaw, like for example, being a lawyer, yung dedication, di ba? Sabihin na natin na minsan syempre nagkakasakit din kayo. Oo Hindi naman. naman kayo Superman, di Hindi ba? Okay, pagka ganyan, at kunwari may hearing talaga kayo, anong ginagawa niyo? Well, actually, kung talagang may sakit ka, pwede mo namang itawag na yun at mag-urgent motion para to postpone. Yun na nga lang, kailangan ka magpakita ng medical certificate. Otherwise, ngayon, may fine. May ganun? May fine, oo. May sa mga fine. abogado? Yung pag nagpa-postpone ka ng Hearing. Pang hearing ng biglaan. Pwede bang sub? Yung kunwari, ikaw na muna. Well, actually, yun ang kagandahan pag law firm. Pag law firm kasi, di ba, any one of the lawyers in the firm can appear. So pag hindi lang, friend mo lang, hindi pwede? Well, meron kang kapakiusapan na just for that hearing. Just for that hearing. Pwede rin naman. Pwede naman, mag-special appearance. May ganun. Meron ganun. Anyway, sabi nga natin, life should go on. Wala tayong magagawa. Umiinog ang mundo. Kaya naman, heto na po mga numerong pwede ninyong tawagan, Attorney. Okay, for Globe users, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. At pwede rin kayo mag-message sa Facebook. Ayan. Live. So, mag-iwan na kayo ng mensahe o kaya naman ay tumawag sa amin para kung gusto nyong makausap mismo si Attorney PG. Ngayon, tumawag kayo ng tumawag kasi wala ka masyadong boses. Kayo na makipag-usap kay Attorney PG. Baka naman ako mawala ng boses. Ikaw naman. Okay, eto naman. Eto na ang ating first texter. Are you ready, Attorney? Of course. Okay, eto na si Joy. Siya ay 29 years old ng Cavinti, Laguna. Ang kanyang katanungan ay ito. Namatay ang kapatid ko 3 weeks ago and nalaman namin na isa sa mabigat niyang problema ay utang sa gadgets ng pamilya ng ex niya. OMG! Di ba? Okay. May 3 smartphones na sila ang gumagamit pero kapatid ko po ang nagbabayad at may usapan silang maghuhulog hanggang 2027 pa. After his death, hindi na sila nagre-reply at parang inassume nila na wala na rin ang utang dahil patay na ang kapatid ko. Gusto na naming mabawi ang mga gadgets bilang pagtupad sa habilin ng kapatid ko. Hindi na maningil ng cash. May habol pa ba kami sa mga gadget o wala na talaga kaming karapatan dahil namatay na siya? Magandang katanungan. Unang-una condolence dahil 3 weeks ago pa lang. Okay. Kasi ang tanong kasi dyan is, ano nangyayari sa utang pag ikaw ay namatay na? Kung merong may utang sa'yo, hindi naman ibig sabihin na nawawala ang utang. Ang nangyayari nalilipat ang utang sa kumaga asset yan, di ba? Receivables, di ba? Nalilipat ang debt, pag singil nun, doon sa heirs or ng estate. So, for example lang, yung kapatid niya ang may utang. Hindi, yung kapatid niya ang pinagkakautangan. I think this is a problema. Oo. So, pero dun sa situation mo kanina, ang sinabi mo was, kung ikaw ang pinagkakautangan. Kung ikaw ang pinagkakautangan at ang pinagkakautangan ay sumakabilang buhay na. Yes. So, ang nangyayari dyan is the debt extinguished with the death of the, let's say, ito the debtor. Kumbaga siya yung nagpautang, the lender. No, not necessarily. Ang nangyayari dyan ay nalilipat ang paniningil doon sa estate.
sa estate, o kung ang estate meaning yung Ari-arian. ari-arian na in turn the heirs of the estate ang may karapatang maningil. Sa ano na to, hindi niya sinabi kung may asawa, anak. Mukhang wala eh. 'Di ba? Ang ano kasi ang heirs is yung mga forced heirs, the legitimate heirs kasi kung kapatid kung may asawa at anak yan, hindi sila yung forced heirs ng kapatid niya at yung asawa at anak ang dapat maningil. But suma total, hindi pwede pa rin kayong maningil, 'di ba? Hindi porket namatay na. Ang problema niya paano niya mapatutunayan yung utang, 'di ba? Dahil usually pag ganyan, wala namang kasulatan lalo na kung binabayaran lang naman niya yung cellphone. Hindi, sa tingin ko, what if? Ito lang kasi, di ba, attorney, minsan sa mga cellphone companies, makikita mo, pwede siyang umutang gamit yung pangalan niya. Malamang nasa pangalan niya. Nasa pangalan niya, di ba? So, paano mangyayari na, kunwari, namatay na siya, may utang siya sa cellphone companies. Example lang So, may utang siya sa cellphone companies, hindi na ba siya hahabulin doon? Kunyari, gano'n na nangyari, no? Example lang. At nakuha niya na yung unit. Nakuha na eh, Nakuha oo. niya na yung unit. So, may utang pa rin yung estate niya sa cellphone company. So, paano na ngayon na dahil yung cellphone wala sa kanya, nandoon sa ibang tao? Malamang bayad na dahil ang gusto na lang nila maningil na, bawiin na yung gadget o maningil na lang ng pera doon Pero sa... hanggang 2027 pa raw tama ba ako? Hanggang 27 pa yung utang ayun no? May usapan silang maghuhulog hanggang 2027. Yung may 3 smartphones na sila ang gumagamit pero kapatid niya ang So, nagbabayad. let's assume na tuloy-tuloy pa rin ang pagbabayad. Oo. Ang mangyayari kasi niyan, yung estate ang may utang doon sa cellphone company or kung saan man nabili ang cellphone na yan. At totoo yan, kung ang totoo naman ay ang gumagamit iba Oo. at may usapan na utang yon at siya lang yung nag-extend nung bayad, sigilan nila yung mga paano nangyari yun, ano? Hindi ko nga maintindihan Diba? pero ang daming Oo masalimuot, nga. Oo, masalimuot. Meron pang ibang kwento to. Pwede na lang singilin yung ex or kung di nila kunin na lang nga nila yung cellphone. kasi kung nasa kanila yung cellphone, siguro malubog sa kanila sila na magtuloy ng pagbabayad. Correct. Dahil nasa kanila yung unit mismo. Pero alam mo, magandang katanungan yan. So, ang utang pala, attorney, kunwari ikaw ang may utang. For example, ikaw yung matanda na at may utang ka sa credit card. Pwede pa rin yun maningil sa estate mo. Sa estate. Kung meron ka pang natitirang mga ari-arian. In fact nga, di ba, ang nangyayari, alam niyo ba yung madalas, baka narinig ng iba yung extrajudicial settlement of estate. Na hindi na kayo dadaan sa korte, wala ang will, basta isasabit nyo lang yung affidavit of extrajudicial settlement. Isa sa mga sinasabi doon is that, number 1, the deceased left no debts. Walang utang. Walang utang. Kasi ibig sabihin, Pero kung may utang kasi kailangan munang bayaran yun bago nyo makuha yung neto, yung mga heirs na natitira. Maswerte kung merong maiwan. Paano kung talagang mas mahirap pa siya sa daga? Ayun na. Ang mangyayari dyan is at parang let's say hindi makapagbayad, 'di ba? Tapos noon, ayaw namang isauli, tapos yung cellphone company maniningil, malalaman nila patay na. Ang magandang tanong diyan is nagta-transfer ba yung utang sa mga heirs? Oo. Hindi. No. So, sa estate lang talaga. Parang wala na. Parang wala na. Parang wala na. Sige. Anyway, ito naman si Robin ng Quezon City. Siya ay ating caller ngayong araw na ito. Magandang gabi sa iyo, Robin ng Quezon City. Good evening. Hello po. Magandang... Babae pala si Robin. Oh, I was expecting. Robina. Hello po. Hi, Robina. Pakilakasan ng boses, Robin. Hello po. Ayan. Hi po. Robin talaga pangalan mo? Hindi po. Alias. Alias. Okay. Oh. So, wag na ang Robin. Robina na lang. Hindi, babae siya di ba? Ayaw mo ng Robin. Ayaw ko ng Robin. O, sige. Robina ng Quezon City. Anong tanong mo kay attorney? Gusto ko lang po sanang Ano nga yun? Sige po. Kung ano may tutulong About? Abay, nawala si Robin. Lumipad. Oo, hindi siya si Batman. Ayun na. Bahala na si Batman. Oo nga. Robin? Na? Hello po. Ayan. Okay, go ahead. Sige. Na-stop ko
ako ng kapitbahay namin. Na-estafa ka ng kapitbahay mo. Estafa na scam. Na-scam ka? Anong nangyari? Nagpabili po ako ng cellphone. Nagpahulog ng? Bili po ako ng cellphone. Nagpabili siya ng cellphone. Okay. Hulugan. Tapos, hindi po, cash po. Cash. Cash. Okay. Tapos, hindi... Ngayon po, Oh. hindi po naibigay sa akin yung cellphone at wala rin po yung pera. Nagamit ang pera. Siningil mo na siya? Opo. Nagpabarangay ka na ba? Nagkaharap po kami sa barangay. O anong sabi niya? Pinagbigyan ko po siya ng isang araw para maibalik yung pera. Pero wala po siyang naibigay. Nako. Nako, oo. O ngayon, ano na nangyari? Anong dahilan niya kung bakit hindi niya na... Bakit na hindi na ibigay sa'yo ang cellphone? Anong dahilan niya? Sa barangay? Hello po? Tuloy ka lang, Robin. Ano nga ba? I'm just curious, no? Anong sinabi niya sa'yo? Ba't wala daw siyang Oo nga. cellphone? Ba't di niya nabili? Bakit di niya naibigay sa'yo? Inaamin Ano naman po? niyang... inamin niya sa barangay na nakatanggap niya yung pera sa'yo. Opo, meron okay, po mabuti. akong transaction na pinasa ko yung pera sa kanila. So, anong dahilan niya kung bakit hindi na ibigay ang cellphone? Yung kinukuhanan po nila ng cellphone, hinold daw po yung cellphone na pinabili ko. Dahil? Oo, bakit Kasi ihuhul? po, may utang daw po sila. Ay, Wala namang kinalaman sa'yo. Okay. Wala naman palang ba't ka kinalaman. kasi nagpabili pa sa kanya? Hindi na lang ikaw bumili? Oo, ang dami-dami namang cellphone sa sa mga tindahan. Well, anyway, Robin, hindi Ano niya po kasi natupad. sila? Hindi niya natupad. Dealer talaga sila ng cellphone? Opo. Anyway. Pinagkukuhanan. Tapos po, meron po sila sa akin yung nakuwang pera na halagang 170,000. Napakamahal naman na cellphone noon. Ilang cellphone na Hindi po binibili? yun. Ha? Bali po, may utang po sila sa akin na 170. Hindi yun tungkol sa cellphone. Iba yan. Iba naman po yun. Tapos noon, bakit sa cellphone ka nagalit? Hindi ka doon nagalit sa 170,000? Alam mo, ang sarap niyang utangan, ano? Oo nga eh. Robin, Parang ang sarap mong utangan, Robin. Okay. Bakit ganun? Ba't ka okay. nagpautang, nagpaloko ka pa ulit? Oo nga. Nauna ba yung 170,000? Opo, ano rin po yun. Parang niloko rin po nila ako. Dahil fool me once. Gcash, Bakit ka nagpalo- ang hanap buhay ko po, cash in, cash out. Kahit na, di ba? Kasi kung di ka nabayaran sa 170,000, bakit ka pa bumili ng cellphone sa kanya? Oo. So ngayon, dala-dalawa kaso mo sa kanila. Wala po, kasi po kapitbahay ko lang nga eh. po. Sige, siguro. Kapitbahay niya. Katabing bahay ko lang po. Kasi talagang kapitbahay, katabing-katabi. Opo. Ay, nako, nabudol ka ng kapitbahay mo, no? Oo nga. Diba? Napakabait mo naman, Kaya nga po. Robin. So, paano na? sinama mo, Meron din po silang nakuha sa akin cellphone. Credit meron pa, card. pangatlo. May credit card pa. Oo, kasi noong una 170, tapos noon, nagbigay pa siya ng cellphone, tapos bumili pa siya ng cellphone, hindi naman siya nabigyan ng cellphone. Tama ba ang Sige, intindi saan ko, ba Robin? address nito? Pahanap nga natin at Mautangan mautangan. natin si Robin. Hindi naman Mautangan nga. Okay, Robin, tanong ko. Para po nila akong na-hypnotize. Na-hypnotize daw siya. Okay, Robin. Parang ganun po yun. Actually, nangyayari. Nung nadami ako naririnig na Really? ganyan. Oo. Well, and Robin, ganito. Yung mga dati, yung nilapit mo sa barangay, yung cellphone lang. Pero yung 170, tsaka Opo. yung una, hindi mo, nakwento mo rin yon? Ano po, bali sinama ko na po sa... Kasama na rin. reklamo ko. Okay, mabuti. Bali po yung 170 po. Nabawasan na po siya ng 133 na lang po. Nagbayad siya ng
Magkano? 37,000. Baka sa'yo rin ang galing yun, yung binayad mo sa cellphone. Oo, kakabigay lang niya. Binigyan niya ulit. Oo, di ba? Wala bang ganun yun. Di ba? Kaya nga po. Di ba? So, yan, na-realize mo rin. Ang Robin, ganito, okay. Sa tingin ko, hindi magbabayad yan dahil sa barangay. Di ba? Dahil medyo malaki-laki na yung nakuha niya sa'yo at mukhang may pattern siya of being fraudulent. So, either kung mapapatunayan natin na talaga niloko ka niya, mukhang tama yung una mong sinabi na estafa ka nga. Okay. Kasi ang estafa is that yung inducing someone through fraud and deceit, di ba? To part with their money knowing that they cannot fulfill, di ba? Through fraudulent means. Mukhang papasok yan. So, hintayin mo yun sa barangay. Kung mabayaran ka ng buo, di, mahusay. Pero kung hindi, pwede mo naman yan Yakyat na sa korte. pwede mo naman iakit na sa korte, pero mag-iingat ka kasi usually kasi ito sa estafa minsan, kunyari, ang amount, yan, 170, tapos meron pang cellphone, meron pang ganyan. Kunyari, after na nag-usap kayo, o sige, ano na lang, ang dami mo ng utang sa akin, gawa na tayong kasulatan na ito na lang, 200 plus ang Pinagsama-sama. pinagsama-sama. Tapos nun, bayaran mo ako nito. Nanonovate. That's called novation. At mawawala yung... Anong ibig sabihin ng novation? Novation is yung nag-iba na yung usapan nyo. Hindi na yung doon sa tatlong... Utang. O tatlong utang. Isa na lang. Bakit masama ba yun? Well, sometimes it erases the criminal aspect of estafa. It becomes a civil obligation. Ganyan. So, anong mas maganda? Kasi syempre may ngipin. Pero maganda na nasa barangay na kayo. Kasi, ano yan kung binabayaran ka sa barangay, hindi yung novation kasi mukhang settlement yun. Kasi magkakaso na kayo Ngayon, kung hindi ka babayaran, pwede ka pa rin, buo pa rin yung kaso mo for estafa kung gusto mo. Lumapit ka na sa fiskalya. Opo. O kakasuhan mo Yung na. problema ko po, yung 40K po na pinabili ng cellphone, pinabili lang din po sa akin. Ano? Ano ba? Yung hindi niya pera. Hindi niya pera yung 40K. Nako, aray ko, ang sakit doon. Sinisingil ka sinisingil ka nung nagbigay sa'yo ng pera. Opo. Alam mo, para hindi ka maano dyan, unahan mo na sampahan mo na ng reklamo yung kapitbahay mo na para pag ikay siningil noong pinagkaut ng sa'yo, meron kang masasabing niloko rin ako. Kung hindi... Pwede ba yung ganun? Kaso siya ang nag-abot ng pera? Hindi naman, pero at least it's a defense. Kung ano siya. Although you really owe that person 40,000, diba? But at least, diba, you can say na na-estafa ka dun sa 40,000. So, yung nagbigay sa'yo ng 40,000, never na nakausap yung kapitbahay mo. It's only through you. Kumbaga, para kang ahente. Kasi, yun ang sasabihin sa'yo, ahente ka Ano po, bali nagangad lang din po kasi ako na kumita. So Pumatong siya. Ano ka nga dyan, masisingil ka nga dyan nga kung hindi mo ma-deliver yung what you promised because nabigyan ka ng 40,000. So, in short, pwede rin siyang makasuhan nung tao na nagbigay sa kanya ng pera. Oo, ng singil naman, singil. Masingil. Nako. Di hanapan mo na lang siguro ng paraan yan at harapin mo na lang tong isang kasong kakaharapin And it's a hard lesson learned na parang na 170 ka na tapos umentor ka pa sa, 'di ba? Natatlo ka, ate. Hindi ka pa naman sinisingil noong nagbigay sa'yo. Nakiusap po ako, sabi ko, irereklamo ko po yung nag-istapa sa akin ng pera. Ano sabi Kung niya? willing po siyang Maghintay. samahan ako. Yan. Sa Actually, ito, barangay maganda yung sinabi mong yan. Kasi, kung magiging kayong parehong magre-reklamo, mas maganda. Oo, mas lumalakas ba yung Willing naman ebidensya? po siya samahan ako. Willing naman daw sige. siya. Very Mas maganda, good. Mas maganda yun. Okay, very good yan, ha? At saka sa susunod, pag may uutang sa'yo, sarado tindahan mo, ha? Okay, huwag ka na magpapautang, ha? Inubos po nila yung pera ko.
Oo nga, kaya nga Ipon wag ko ka ng nang... ilang taon. Kaya nga, Taon na. napakasakit. Taon. Oo, nainipon niya na isang iglap na wala. Oo nga. Kawawa nga naman. O sige, good luck sa kaso mo, ha? Estafa nga yan, ano? Basta pa yan yung sa kapitbahay. Thank you po. Maraming Thank you. salamat po. Salamat. Ang lakas na loob ng kapitbahay niya ng mga estafa ng kapitbahay. Kapitbahay, di ba? Medyo makapal-kapal din ang Oo, mukha, diba no? kasi araw-araw mo makikita yun eh. Oo, di ba? Tsaka matichismis yan. Kung manluloko ka, dapat pwede kang magtago. Oo, Ito, totoo hindi. yan. O sige, ito na. Tinuruan pa eh, no? Tinuruan. Hindi naman. Okay. Ito si Lisa, 31 years old. Siya naman ay from Valenzuela City. Pinabarangay ako ng taong umutang sa akin. Ay, Parang pareho ng bakit problema ni baliktad? Ron. Oo nga. Pinabarangay ako ng taong umutang sa akin, baliktad, ano? Dahil nagkasagutan kami nung sinisingil ko siya. Okay. Sinabi niya na napahiya raw siya at dahil doon, hindi na raw siya magbabayad at itutuloy na lang daw ang kaso Ay, laban sa talino. kanya. Di ba? Ibang klase talaga ngayon mangungutang, ha? Di ba? O, ganyan din ba? Ikaw na nga ang pinagkautangan, siya pa ang galit. Siya pa ang galit, Galit di ba? pag sinisingil, oo. Ako Madaming ang ganyan. nagpautang pero ako pa ang napabarangay. Oo nga, di ba? Ang Ay, galing. nako, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin next. Kailangan ko bang mag-counter reklamo or hihintayin ko muna ang Ay, huwag mong hintayin na mangyayari. Oo. Dahil ang anggulo ng nag-umutang sa'yo ay slander. Okay. 'Di ba? Dahil nung sinisingil mo siya, siguro nagkasagutan nga. Kung may nakarinig, depende kung saan yung sinabi mo. Kung may nakarinig at napahiya siya, ang anuhin niya na slander. Pero kunyari, kung kayong dalawa lang nag-uusap, pero meron kang sinabi, kung di mo ako babayaran, papahugot ko yung, 'di ba, yung meron kang masamang gagawin sa kanya, pwedeng grave threats yun. So, depende kung ano yung Sinabi niya. Oo, depende kung ano yung... Kasi nagkasagutan, madaming pwedeng... At saka circumstansya. Oo, madaming basta pwedeng- ang importante dito, attorney, kung silang dalawa lang, Kung silang dalawa lang ay... mas walang slander. Hindi yung slander or libel. Okay. Kasi slander is yung pahiya. Kung wala namang ibang nakarinig, edi kayong dalawa lang. Pero kung kayong dalawa lang at meron kang sinabing masama, like, yun na nga, threat. Diba? Na pag ako hindi mo ako binayaran, ay meron akong pictures mo, anuhin Okay. kita. Ang tanong, siya naman ang may utang. So, ano naman ang pwede niyang ikaso sa kanya? Well, paniningil, 'di ba? Collection Of money. of money. 'Di ba? Na since nakabarangay na kayo, pwede mo namang isabihin rin doon na may utang kasi siya sa akin. At isa na lang i-resolve ng barangay yan. 'Di ba? Kung gano'n naman nangyari. So, bakit mo hihintayin kung ano man ang mangyayari na hindi mo naman lamang ikaw maniningil? Oo. Sabayan mo na rin ng demandahan. Oo. Ganun talaga yun, Oo. di ba? Mahirap naman yung ganyan porket naniningil ka. Kung ang ano lang naman ay naniningil ka na medyo naiinis ka na hindi mo maiiwasan na lang kung matagal na yung utang, Oo. di ba? Tsaka ikaw rin ang nangangailangan. Alam mo, sa mga ganyang klaseng pagkakataon, attorney, sa totoo lang, napakahirap din talaga nung alam ng mga taga-barangay kung paano yung feeling na kailangan mo na ng pera, hindi mo makuha dahil pinautang mo. Hindi ba? Yeah, well, depende kung magkano yung utang, 'di ba? Kasi kung talagang sum of Yes. money, wag na kayo mag-away. Small claims mo na lang 'yan. Oo, totoo. Kung may prueba ka naman talaga na may utang daw sa'yo, ito total ang lang. small claims. Oo, kasi kung total ang small claims, parang mga abogadong kailangan. Kaya diba? nga. Parang mas magre-respond yan kung merong order. Alam mo lang, sa totoo lang, attorney, sa dami ng mga ganyang klaseng sitwasyon ngayon, yung utangan, at saka mga, ewan ko ba, siguro parang ang mga tao naiinis Oo naman. dahil noong nangungutang, Napakabait, oo. ganyan. Tapos nung meron ng chance na, makikita mo, Sin zone ka na lang. gumagasta na sa iba, pero hindi ka pa binabayaran. Hindi ba lalong nakakainis? Ang daming ganyan yung may utang pero kita mo, party-party. Yes, O kaya diba? bumabiyahe. Totoo. Tapos ikaw pa yung... So ikaw ba, attorney, matanong nga kita, ikaw ba yung
nagpapautang minsan sa mga kaibigan mo? Ay, hindi ako nagbibigay na lang ako. Para hindi ka masasaktan. Oh, kunyari kung umuutang sa akin, hindi ko minsan kung hindi minsan hindi ko bibigay yung buong amount. Kasi kunyari malaki, I'd rather lalo kung friends, I'd rather na give an amount that I know na parang Kahit hindi na bumalik, kahit okay na na. bumalik, okay na Parehas sa akin. tayo. oo. Para hindi na bumalik, okay na sa akin. Kasi baka mamaya pagkasamaan pa namin ng loob Saka dyan, tulong diba? na lang. Oh, tutulungan ko na lang siya. Okay. At least kahit papaano, hindi siya tama yan. That's actually the best way to do it. Even I do that, no. Pag kunwari kikita ko parang may pangangailangan siya talaga. Lalo na kung nakaluluwag ka naman, tapos yun yung at pangangailangan. kaya mo namang i-spare yun kahit papaano. kaya mo namang isipin na kahit na hindi na bumalik sa iyo, hindi mo naman ikahihirap. Although, meron din ako like, tulungan na kita, hindi ka na makakabalik sa akin. Ganun naman. Yes. Kasi yes. minsan nagiging habit tinulungan na kita, ulit-ulit. Ano yan, buwan-buwan? Hindi. Yun naman. Naman. May sustento. Hindi naman. Hindi Pero naman. syempre, kung kaibigan mo yan, you more or less know kung talaga Kilala mo siya. totoo yung need Hindi Totoo. diba? So, Yeah. unlike yung kung stranger na you don't know, pero kung totoong kaibigan, you would know kung totoo yung need. And what syempre, if business, for example, attorney, ikaw ba, ever since, meron ka bang, kunyari, may nagyaya sa'yo magnegosyo, sumasama ka ba sa business ng friend mo or hindi? yes. Really? Sana all. Lalo na, ngayon, I have one with a good friend of mine. Okay. Okay naman kami. Kasi hindi ako makwenta eh. Hindi ako makwentang tao. So, nagbe-venture ka. Ayan na, oo. At dahil dyan, sa pag-venture na yan, kailangan na raw nating mag-closing. That's the cue. That's the cue. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at sana'y marami kayong natutunan dahil puro utang ang ating naging topic ngayong araw na ito. Sana hindi tayo mangutang. Napakahirap sabihin, dahil minsan kakapit ka talaga sa patalim kapag may mga sirkumstansyang hindi natin inaasahan. Pero, ang utang dapat bayaran. Actually, feeling ko nga baka kaya nasa panahon nun kasi kakatapos lang ng Pasko. So ngayon, ang mga problema ng mga tao yung utang nila. Pagbabayad ng utang. nila. Correct. Nung natapos na yung taon dahil syempre, alam mo Well, naman, mga anyway. regalo, party. Correct. Yan ang sinasabi natin pag hindi mo kaya, huwag mong suotin ang sombrero. Ang napakalaking sombrero na maliit lang ang ulo mo, magkasya ka dun sa maliit lang. Sakto na yun. Kasi Okay? alam mo naman mga Pinoy. Correct. Anyway, ako po inyong Mare ng Bayan. I'd like to say hi to Papa Jimmy and Mama Trining and Babe Macastro. Maraming salamat pong muli. At ako, si Attorney PJ, abogada de Campanilla, get well soon. Yes. Get well soon. Pati kay Babe. Oo nga. Alam ko, oo nagkasakit nga, rin siya. nagkasakit din. Oo. Okay. Thank you so much. Bye.